Hi guys! Welcome back sa aking channel. For today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking mga collection na plants. Ayan sila guys. So, iisa-isahin ko kung ano yung kanilang mga name and kung paano ko sila inaalagaan at kung paano ko sila dinidiligan. And then, kung hindi ko naman alam yung kanilang name, ilalagay ko na lang yung name nila sa screen para alam nyo rin kung ano yung pangalan ng ganitong plants. Yan sila guys. Medyo marami-rami na ang aking mga collection. Ito guys yung aking snake plant. Ito meron siyang tumutubo dito na baby. Ito siya. Ayan, 2 weeks na yan. Ganyan na siya kalaki. Comment down below nga guys kung bakit nagkakaganito yung snake plant. May brown siya sa kanyang leaf. Ito sa kanyang katawan. And then ito yung aking pinopropagate. Pinapaugatan ko siya. Ayan. Bali 2 weeks na yan sa akin. Ito. 2 yung dahon niya. So yan ang aking snake plant. Meron pa ako dito guys na snake plant. Ito, 3 siya. 3 baby to eh. Ayan siya. So, pag lumaki-laki na yan, ilipat ko na sila ng pot. Kumbaga pag bubukod-bukorin ko sila, so tigi-tigisa sila ng pots. Ayan. Okay, ito naman si Monstera adansoni. Ilalagay ko na lang sa screen yung kanyang name. So, yan. So far, okay naman siya. Masaya naman siya sa akin. And then, meron siyang baby nandito sa gilid. Ayan. Ito yung baby. And then, meron pa yan mga tutubong mga baby. Ito. Ayan o. Nag-form na siya ng dahon. Ayan. Ito, tatanggalin ko yan. Natuyo na yung stem. And then, nilagyan ko siya ng coffee grounds. Ayan, sa gilid-gilid. Kasi meron akong mga nakikitang langgam. So, yan yung nilalagay ko para hindi siya lapitan ng langgam. O kaya, nisprayan ko sila ng suka. Tapos, may halong water. And then, yung pagdilig ko dito guys, kay Monstera, once a week lang. Pag nakikita ko pang medyo moist yung kanyang soil, ayan, once a week lang yung dilig ko sa kanya at hindi ko muna siya dinidiligan pag moist pa yung kanyang soil. Si snake plant pala guys, once a week ko lang din yan dinidiligan. So, next tayo dito kay Sedum adolphi. So far, okay pa naman siya. Ayan, tinanggal ko na yung mga natuyong dahon sa kanya. Ito, si Camper to eh, pero baby pa. Ayan, ito once a week ko lang din siya dinidiligan at hindi ko muna siya dinadirect sunlight. So, dito kasi sa area na to, yan. Morning sun yung nakukuha nila. Pero meron tong spring, yung ganito. Yan. Para hindi sila direct sa sunlight. So, ito naman si ear panda or si panda plant. Ayan, masaya din siya sa akin. Meron na siyang mga tumutubong baby. Ayan guys, kung nakikita niyo maliliit na brown na yan, yan yung mga tumutubo. At saka yan, meron pa dito sa gitna. Ayan, focus ko lang. Yan. So, ang ginagamit ko sa mga succulent ko na soil, pamis or pumice, ang kalimitang tinatawag, at saka loam soil. So, minimix ko yon 30% na loam soil and then 70% na pamis. Ito guys, paano naman ako, pa-ID, hindi ko maano yung pangalan nito eh. Pa-ID naman ako nito. Yan siya. Siguro kamag-anak pa to nila ano ba to? Si
Nakalimutan ko na si Ghost Plant yata. So far, ito naman siya. Okay naman siya. May mga babies na rin siya. Yan. So, kakadilig ko lang sa kanya. So, ito, weekly ko rin din siya dinidiligan. So, yung mga succulent ko, weekly ko lang siya dinidiligan para hindi siya ma-over water. Ito naman guys, si Jade. Ito guys, regalo sa akin ng best friend ko, si Georgette. Hi Bes! Shout out. So, lalagay ko na lang sa screen yung kanyang YouTube channel. I-subscribe niyo siya guys ha. Wag niyo siyang kakalimutang i-subscribe. Ayan Bes, ito na si Jade, yung ating plants. Tinutubuan na siya ng mga babies. Ito na lang yung natira dun sa naunang gift mo sa akin. Ayan. Hindi ko muna siya in-overwater. And then morning sun din siya. Once a week ko lang din siya dinidiligan. So, kung may makikita kayong natuto yung dahon, so natural lang yan sa pagbagong bagong tanim o bagong ripat na mga succulent. Naglalagas kasi yung dahon nila pag bagong ripat. Okay, dito naman tayo kay Black Prince. Ganito na itsura ng Black Prince ko guys. Natuyo na yung ibang dahon. Ito meron na naman siyang tuyong dahon. And then kakadilig ko lang sa kanya kasi tuyo na yung kanyang soil. So ito na siya ngayon. Yan. So kukunti na lang yung kanyang dahon. Ayan, pero okay pa naman siya. May mga tumutubo naman sa gitna eh. Yan. So okay pa naman si Black Prince. And then, ito naman si Golden Photos. So, ito guys, halaman to ng lola ko. So, yan, dati to naka-propagate sa tubig. So, nilipat ko na siya sa soil. Ang gamit ko namang soil, pure garden soil. Yan. So, okay naman siya. Hindi naman siya namamatay. Ayan. Actually, madali naman alagaan si Photos eh. Huwag nyo lang siya guys na ida-direct sunlight and then ang dilig niya every 2 days or once a week. Pwede. Basta gusto lang nila na moist yung kanilang soil. Ayan siya. Maganda-ganda. Lalo to pag nag-ano na siya, yung tumubo na yung mga dahon niya. Magkakaroon siya ng string. Maganda. Yan. Okay, next naman tayo. Ito rin si Ghost Plant din ata ito eh. Tinatawag. Pero hindi ko, nakalimutan ko na yung kanyang name. Pa-ID rin ako guys kung ano to. So far, yan na lang yung dahon niya. Pero may tumutubo siyang baby. Ayan. Pag bagong tanim kasi, yung succulent, ayan, nag-ano siya, naglalagas. And then, ito, kung may nakikita kayong itim, so, na-sunburn ko siya. Kaya, yung mga succulent, guys, wag nyo siyang i-full sun muna pag yung bagong tanim. Siguro, unti-unti nyo muna siyang ipapakilala sa araw. Mga ganun term na naririnig ko sa ibang plantita. So, yan. So, nagka-sunburn lang siya. Tapos, ngayon, once a week ko na lang siya dinidiligan. Hindi ko siya tinotolerate sa water para mabuhay siya. Yan. Tapos, eto, hindi ko rin kabisado yung name. Ilalagay ko na lang sa screen, guys, ha. Pag hindi ko alam yung name, ilalagay ko na lang sa screen. Isa-search ko na lang kung anong name niya. So, eto, so far, so good naman siya sa akin. May mga baby na siya. Ano na to sa akin guys, mag-iisang buwan na eto, and then kakadilig ko lang sa kanya kasi tuyo na yung kanyang soil. Ang gamit ko ulit, pumice at saka loam soil. And then ito pa yung aking ear panda. Yan, si panda, meron siyang tinatawag na farina. Yan, kung may nakikita kayong white. Ito si ear panda guys, pwede siya pang indoor, hindi rin siya mahirap alagaan. Ganon din si jade plant. Ito meron dito katabing jade plant. Hindi rin siya mahirap alagaan. Ito regalo din sa akin ni Georgette at saka ito at saka itong isang
award siya na to. At saka itong si Zebra, yan, regalo pa niya yan sa akin. Thank you, best. Ayan, ito na sila, best. Ayan, ayan na yung gift mo sa akin. At ito na sila. Nagka-problema lang ako dito kay Shooting Star. Ito na lang yung kanyang dahon. Simula nung binahi ko siya, ayan, nagkalagas-lagas yung kanyang dahon. Sana tumubo pa siya. Yan, yan na lang yung kanyang dahon. Pero isang beses ko pa lang sila nadidiligan nung after na binigay to sa akin. Ayan. Pero si Ear Panda, ayan, masayang-masaya siya. Ang dami niya ng babies. And then, ito si Jade Plant. So, ang ganda ng kanyang tip. Nagko-color pink. Kasi, ano to guys, pag full sun yung jade nyo, ganyan ang mangyayari. Kumbaga, na-stress sila sa araw. Pag na-stress ang succulent guys, mas maganda. Lalo na pag yung, ano na siya, stable na yung sa soil yung kanilang roots. Ayan. Maganda. Maganda yung kanilang itsura pag na-stress. Ito, ilalagay ko na lang din sa screen yung kanyang name. And then, meron siyang baby na tumutubo. Ayan. Ayan siya. Lang din yan dinidiligan. And then, ito, si Haworthia din to. Mag-anak to guys si Zebra at saka yan. Parang aloe vera siya. So, lalagay ko na lang din yung name sa screen. Ayan, okay naman siya. Masaya naman siya dito. And then, hindi to kasi mahirap alagaan yung mga ganito eh. Tsaka, itong sila Zebra. Mga pang-indoor plants sila. Ayan. And then, si Zebra. Ito na sila. Ayan, may mga tumutubo na siyang baby. Pag medyo malaki-laki na to, ililipat ko na siya sa bagong pots niya. At saka ito. Ayan. Para mas lalong mag-baby pa siya. Ayan, ayan na sila. Naman guys, si Potos din siya. Potos din to guys. Iba lang yung itsura niya. Meron siyang white sa dahon. And then, okay naman sila ngayon. Ito, meron tumutubong babies. Ayan. And then, dito meron pa siyang bagong dahon. Ito, guys, ang pagdilig din. At every 2 days or once a week, gusto lang nila na medyo moist yung kanilang soil. And then, ang gamit kong soil dito guys, pure soil lang, garden soil. So, yun lang yung gamit ko sa kanya. And then, nilagyan ko siya ng coffee grounds dahil may mga nakikita akong maliliit na langgam. Takot kasi yung langgam sa mga takot sila sa coffee grounds at saka sa suka na may water. So, pag sa suka at saka sa water, i-spray nyo lang dito sa may gilid para hindi pumunta yung mga langgam. Ayan, mahirap kasi pag nagkaroon ng langgam yung halaman nyo, babahayan sila magkakaroon sila ng bahay dyan sa ugat-ugat. So, dun mangingitlog. So, agapan nyo lang kaagad pag meron kayong langgam na nakikita sa halaman nyo. So, ayan guys, ang aking mga plants dito sa loob ng bahay. So, mamaya naman ipapakita ko yung nilagay ko sa labas. So, ayan sila. So, natatamaan lang sila dyan ng morning sun. And once a week ko lang sila dinidiligan. Pag nakita kong dry na yung soil nila, tsaka ko lang sila dinidiligan. Ang ganda guys ng merong plants sa bahay. Nakaka-relax. And ang ganda nila pag masdan. Okay, labas naman tayo guys. Doon tayo sa kabila. Ipapakita ko naman yung nandyan sa bintana. Ayan, yung mga plants ko dyan sa bintana. Nilabas ko kasi yung iba at hindi na magkasya dito sa loob. Siksika na sila. Okay, wait lang guys ha. Ito guys naman yung aking isang jade plant. So, nilabas ko to dahil gusto ko stress. So, gusto ko na siyang sanayin na nasa
nasa araw na siya ng 4 hours. Kasi pagdating ng 11 o'clock, pawala na yung araw dito sa lugar nila. Yan, ayan na si jade plant. So, maganda-ganda na yung kanyang itsura. Kakadilig ko lang yan nitong 2 days ago. Yan. Tapos, ito pa yung aking isang snake plant. So, yan, may natuto yung dahon. Pero, meron siyang babies. Ayan, tumutubo sa gitna. Kakadilig ko lang yan ngayon dahil tuyong-tuyo na yung kanyang soil. Naman guys, si Tornado. Ito si Tornado. So, color brown yung kanyang mga dahon. Ini-stress ko din siya sa araw para mag color brown pa siya ng husto. Pero brown ko na talaga siyang nakuha. Pero mas maganda kung magba-brown pa siya, 'di ba? And then may mga babies na rin siya. Kakarampot lang yan, guys, ganun nung binili ko. Ayan. Medyo lumalago-lago na siya. Ganyan na yung itsura niya. Loam soil at saka pamis din yung kanyang soil. And then kakadilig ko lang dahil tuyong-tuyo na yung kanyang soil. Mas maganda, guys, na mas dry. Nagda-dry yung soil bago nyo sila diligan. Ganyan kaselan ang mga succulent. Gusto nila yung tuyong-tuyo muna bago mo sila diligan. Ayan na sila. Ito yung sa kabilang bintana namin. Diyan ko sila nilagay. Next naman tayo kay rose cabbage. Ito guys, rose cabbage. So far, okay naman siya. May mga parina din siya. Huwag nyo guys gagalawin yung mga parina or farina, ganon tawag. Kasi yan yung po-protect sa kanila, lalo na pag umuulan. So, meron na siyang babies dito. Kakadilig ko lang din sa kanya dahil tuyong-tuyo na rin yung kanyang soil. Pero may mga nagda-dry, pero hindi ko muna sila tatanggalin. Gusto ko, kusang malaglag yan bago ko sila tanggalin. Meron pa ditong baby. Ito. Patubo na siya. Yan. So, once a week ko lang din siya dinidiligan. And then, ini-stress ko din siya sa araw. Gusto ko na siyang sanayin ng nasa araw. Kasi pag nasa araw, parang bilog na bilog silang ganun. Pag wala sila, kulang sila sa araw, ganyan. Parang nakahiga yung dahon. Ganyan pag kulang sa araw ang rose cabbage. Okay, next naman tayo kay Bacularis. So, ganito itsura niya guys, nakabuka. Yan, dalawa yan. Yung isa, binigay ko kay Lola. Nandun sa bahay nila Lola. And then, ganito yung itsura niya. So, hindi rin tumaselan. Pwede din siyang pang indoor. And, gusto nila na dry yung kanilang soil bago mo sila diligan ulit. So, kung pwede sila once a week, 2 weeks bago mo sila diligan. So, eto sila guys. Ayan. So, nilabas ko silang 5 dahil hindi na sila kasya sa loob. Naman guys, pinapropagate ko siya. So, tinusok ko lang yan dyan. Pinapaugat ko bago ko sila ilipat ng pots. Bali, ayan, tusok lang yan. Ito yung kanilang nanay, yung mother. Ayan, mother plant. Yan, pinutol ko lang yan, kinat ko. Pero dapat yan tanim talaga sa lupa. So, hindi ko muna siya nililipat dahil iuwi namin yan ng Pangasinan. Okay, ito yung ibang dahon. So, pinropagate ko muna. So, sa akin na 1 week na siya sa akin eh. Siguro, tsaka ko na check. Siguro pag 3 weeks na, titingnan ko kung meron na siyang ugat. Ito, alaga to ni Regan. Hindi ko alam kung ano to eh. Kalamansi ata ito. Yan, okay naman. Buhay naman siya. Ito, tawag daw dito, pako. Yan, ganyan yung itsura niya. Hindi ko pa natatanggalan ng dry leaves. Ayan. Ito, color yellow yung kanyang
flowers. Maganda yung pag nagka-flowers to eh. Yan, okay naman siya. Kakaripat ko lang yan, 1 week pa lang. Nung niripat ko yan, parang yumuko yung mga dahon niya. Pero after 1 week, ito na siya. Yan. Masaya na sila. Kasi nauulanan sila dito sa labas. Tapos, ito naman si ZZ plant. So, niripat ko din siya. So far, okay naman siya. Ayan. Ang ganda ng dahon nito, guys. Makintab. Pwede rin siya, guys, pang indoor. Ayan. Dito ko lang siya nilagay sa lilim. Kasi kakaripat lang. Pag yung mga bagong halaman nyo, guys, na bagong ripat, wag nyong ito-tolerate muna sa araw kasi mamamatay sila. Antayin nyo muna na maging okay yung kanilang itsura bago nyo siyang unti-unting ilagay sa araw. Ito yung ampalaya nilagay ko sa maliit na paso. Ayan. Tapos ito rin ito siya yun, yung isang halaman na yan na nagyayelo. Binunot-bunot ko lang yan dito sa lupa. Tapos nilagay ko lang siya dito sa maliit na paso. Ito hindi ko alam kung ano to eh. Ligaw lang ata yan na damo. Ewan. Basta yan. Pero nilagay ko siya sa maliit na paso kasi ang cute. Ito yung nasa Jollibee tsaka sa isang paso. So may pinapatubo ako dyan. Yung buto ng atis. So yan. Okay naman sila ngayon. Ito yung isa na sinasabi ko sa inyo, yung pinakita ko kanina na maliit. Ito yung kulay dilaw ang flowers. Ito na yung flowers niya, guys. Yung isa, nalaglag na. Pag nahahanginan kasi sila, nalalaglag yung kusa, yung bulaklak. Kaya yan. Pero maganda yan, guys. Pagdating ng umaga, siguro hanggang 10 o'clock, nakabuka yan. Ang ganda. Ganda na itsura. So far, yan naman sila. Nung bagong lipat ko sila dyan, ayun, nakayuko yung mga dahon, tapos nalanta yung ibang dahon naman. Pero, ayan na sila ngayon, nung nawala yung mga lantang dahon. Eto, ayan, tinutubuan na siya ng mga bagong babies. Yan na. Maganda yan, guys. Lalo pag bumulaklak yan, mas maganda. Kulay dilaw yung kanyang bulaklak. So, dito lang siya sa labas. So, pang outdoor tong plants na to. And then, hinahayaan ko lang siya dyan. Kahit maulanan lang siya. Papakita ko sa inyo to si Miracle Fruit. Tanim to ni Regan. Malalaki yung bunga nito. Ganito yung itsura niya, guys. Para siyang buko. Ito. So, ang bunga niya, meron pa dito. Ayun o, nagtatago. Ang bunga niya ngayon, 1, 2, 3, 4. Saan na yung isa? 5. Meron pa dito eh. Ayan pa yung isa. Ayan. Ayan pa. Yan yung mga bunga niya. So, ano to, guys? Herbal. Bali yan. Papakuluan nyo lang yung bunga na yan. And then, para siyang wine. Matamis. Yan. Ito yung halaman namin dito sa labas ng bahay. Sinama ko lang para makita nyo. So, yun, guys. Ang aking mga plants dito. Aking mga collection na halaman. Gusto ko lang, guys, i-share. Guys, basta yung mga halaman nyo, kung meron kayong succulent or mga indoor plants, basta ang dilig lang sa kanila once a week. Kung nakikita nyo na talagang dry na yung soil nila, tsaka nyo sila ididiligan. And then, kung meron kayo, guys, na ganito, yung stick, yung chopstick, ayan, kasi ang ginagawa ko, tinutusok ko lang siya dito sa soil. Ganyan. Para alam ko na kung moist pa yung kanyang soil. Kung moist pa yung kanyang soil, hindi ko muna siya dinidiligan. Ayan. Pag alam kong nakita ko na dry na, tsaka lang doon ako magdidilig.
para hindi rin sila ma-overwater. Mahirap kasi pag na-overwater yung halaman. Mas gusto nila yung tuyo na sila, dry na sila, bago mo sila diligan. So, yun lang guys ang ating video for today. Sana nagustuhan niyo yung aking video for today sa aking mga alaga. Ayan. Masaya naman sila so far. Ayan, sana lalo pa silang dumami. Ayan guys, ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to like, share, comment, and subscribe po sa aking YouTube channel. And i-click mo na rin ang notification bell para lagi ka notified sa aking mga video. Thank you for watching guys. Bye!